Ayan po at magandang araw po sa inyong lahat ng aking mga subscriber. At sana maniwari ay laging nasa mabuti kayong kalagayan. Ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ligtas sa anumang uri ng sakit. Bagkus ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. At dito naman po sa mga politikong mga kawatan, diyan sa Kongreso at sa Senado, mamatay na lang kayong lahat na mga buwakan ng ina nyo. Ano? At ito na po. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Kung yung idineklara na ni Tony Gonzaga na ang gusto niyang presidente ay si Sara Duterte na. At or either ano ba uunahin ko, yung nakagitna na lang yung watawat. Sige, paliwanag ko po muna. Ano? Yun pong kwan, lahat naman po ay alam po nating lahat. Nasa isang ahensya ng gobyerno. Kahit saan po, kahit saan, sa school man, o kahit saan opisina ng gobyerno yan, kapag ka meron pong namamatay, ay yung watawat po ay nakakalahati lang po, hindi sinasagad yung hanggang tuktok yung watawat. Di po ba? Alam niyo po yan. O kagaya po nung namatay si Akop, yun pong watawat hanggang kalahati lang. Di ba? Alam po niyo yan. Halimbawa, kung may namatay sa eskwelahan na guro, yan po ay hinahap lang nila. Kinakalahati lang nila yung pagtaas ng plug, hindi po yung tuktok na tuktok. Yan po yan. Kaya ko po nasabi ito, ay kayo na po ang bahalang mag-interpreta. Ano? Dito po sa ipapakita ko sa inyo, ano? Kayo na po ang bahalang dito. Kung ano pong masasabi nyo. Okay. Ito po kalahati lang po yung plug. Naku sige, tika patay natin to. Wala, ganun pa rin. Pinatay ko na. Ayan makikita nyo naman po yung plug nakakalahati. Di po ba? Kita nyo. Hindi po kanya mamaya ko na po explain ko saan to. Basta nakataas po yung plug hanggang kalahati lang ng plug pole. Hindi nakasagad. Yan. Basta yan po. Nakikita nyo po yan kalahati na lang po yung plug, hindi po nakasagad sa taas. Yan. Kita nyo. Yan, kita nyo po, nakakalahati lang. Okay? So, ayan po. At, naipakita ko naman po sa inyo na nasa kalahati na lang po nung sa plug pool yung watawat. Saan po ba ito? Diyan po sa Malacanang. Anong ibig mo sabihin, Mr. Birana? Bakit mo pa tinapik yan? Ipinaliwanag ko lang po sa inyo na alam naman nating lahat na kapag kalahati lang ang plug, ibig sabihin may namatay. Ito pong post na ito ay si Jason Sapo, kay Jason Sapo galing to. Hindi nila mabasa Yan po, Jason Sa, nakalagay po yan, Yan sa taas, yan, Jason Sa, Basahin ko lang po, baka hindi nyo mabasa Bakit po nakagitna ang taas sa bandila ng Republika ng Pilipinas sa Malacanang Palace ngayon? Will somebody from the PSG or Office of the President tell us? Anong meron? Sinong binigyan ng pugay o pagkilala ng paglisan o kamatayan? Yan po yan. Maliwanag po kasi na yung sabi ko, pagka nakahapon lang yan,
hindi nakataas talaga yung watawat doon sa flagpole, ay may namatay. So ngayon, tingnan nyo, kung ito man ay may patay nga dyan, ito yung sinasabi ko na kayo yung nagbibigay ng katarantaduhan sa Pilipino. Hindi namin alam dito kung nananadya kayo. Okay? Pero kung hindi man kayo nananadya at talagang may patay dyan, sino nga ba yung patay dyan? Dapat sana itinaas nyo lang ng todo para hindi mapansin ng tao. Talaga ang tatanga talaga itong mga nandyan. Ang bububo. Imagine mo, kayo na mismo ang nagsasabi dyan, parang yun ang sinasabi na, patay na nga si Bangag. Di ba? Kasi hinap nyo lang yung watawat eh. Kaya nang ibig sabihin, kayo mismo yung nagbibigay ng mga nagtatanim ng espekulasyon sa mga utak ng mga tao. Tapos ngayon, magagalit-galit kayo at sasabihin nyo, ididimanda nyo yung mga magpapakalat ng fake news. O ngayon, kung yan may patay nga dyan, walang fake news. O di ba? Kung may patay dyan. Di ba? Walang fake news dyan. Pero kung walang patay, kayo ang fake news. Buwak ka ng ina ninyo. Talagang pinaglalaroan niyo ang Pilipino. Kung walang patay dyan, pinaglalaroan niyo ang Pilipino. Nasaan sinasabi mo, Claire Castro, na ididimanda mo yung mga nagpapakalat ng fake news sa kalusugan ng buon mo? Ay, ito na. Ewan ko. Wala akong dito. Ipapakita ko lang, ha? Ang bilis naman ang pangyayari, mga ka-idol. Sabi na sa hospital, bakit nagkondolens ka na patay na pala? Oh. Grabe, mga ka-idol, kawawa naman. Kondolens, patay na? Wala na siya? Hala, mga ka-idol. Ang bilis naman ang pangyayari, mga ka-idol. Sabi na sa hospital, bakit nagkondolens ka na patay na pala? Grabe, mga ka-idol, kawawa na. Mga polis yan ang nagkukan, ha? Pero wala akong sinasabi rito, pinapakita ko lang po. Wala akong sinabi rito na si Bangag ang patay. Ano? Kayo mismo ang dahil sa katangahan ninyo, kayo yung hindi nyo maisip na kayo mismo ang nagbibigay ng motibo sa mga kababayan natin. Mga gago talaga ito mga ito. Palibasa nga walang matino sa inyo. Walang may talino sa inyo. Sa totoo lang, kung meron man kayong talino, ang talino lang ninyo yung magnakaw. Diyan kayo talaga magaling. Dahil sa sobrang katalinuhan nyo, wala na kayong itinira dito sa mga kababayan ko. Kaya ang resulta, kabi-kabilang kagutuman itong mga kababayan ko. Ang resulta, kabi-kabila na gumagapang na sa gutom itong mga kababayan ko dahil sa katalinuhan nyo sa pagnanakaw ng mga buwaka ng ina nyo. Ayan ang resulta. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, mga buwaka ng ina nyo, magkamatay na lang kayong lahat ng mga hayop kayo. Tapusin na natin to. Ito pa. Imaginin mo, itong asawa ni Tony Gonzaga, kamag-anak po ni Kwan, kamag-anak po ni Lisa yan. Ha? Tika. Kamag-anak ni Lisa yan, ha? Pero ito, anong nangyari, ha? Buong karangalan pinakilala ni Tony Gonzaga ang susunod na presidente ng Pilipinas. Panuorin! Ang susunod na karangalan pinakilala ni Tony Gonzaga ang susunod na presidente ng Pilipinas. Panuorin! Ang susunod na Pangulo ng Pilipinas!
Si Tony Gonzaga po yan, na sumisigaw. See? Sa lahat, sa kabi-kabila yung mga gathering na dinudumog si Inday Sara. Talagang dinudumog, as in dinudumog talaga, sobra yung pagkasabik nila sa mga Duterte. Ha? Talagang, grabe yung mga tao, dagsa talaga yung mga tao. Anyway, at kabi-kabila na naman po yung may nagsasabi na naman po dyan na sinugod ulit sa ospital. Walang katapusan na ito. Alam nyo, sa totoo lang, kung yan man ay totoo, ibulgar nyo na, sabihin nyo na ng totohanan. Yan pa ang makakaganda kung yan man ay naghihingalo na, mas makakaganda pa sa katawan ng may sakit. Yung magsabi lang kayang totoo. Kasi kung ano-ano mga pinagkakalat nyo, kagaya niya naka-half lang doon yung plug, yung watawat doon sa plug pole. Di ba? At saka anong paninyo? At saka ano pang kailangan ninyong ikon dyan? Ano pa kailangan na itago? Hagayan yan, nabanggit na sa Senado, sa hearing sa Senado, nabanggit na bakit si Recto ang mag-take charge dyan sa position ng Pangulo ay samantalang mayroon tayong Vice Presidente. Bakit si Recto? Babasagin ko ang bungo mo, antayin mo ako. Magkita tayo, antayin mo ako, babasagin ko ang bungo mo ni Malaka. Buisit na to, mga ito. Nakakapanggigil, sa totoo lang. Ako, sawang-sawa na ako dito sa mga ganito dito, ang dami-dami ko pong nababasa sa mga video. Sa mga reels, sa mga ang dami-dami po na nababasa ko. Ayan po, sinugod na naman sa hospital daw. Pero, bakit yung watawat nakakuan na? Di ba ibig sabihin, pagkasugod sa hospital, di na nagtagal, at patay na. Kasi yun po hindi naman pinag-uusapan dyan kung ikaw ay serious. Na hindi naka-fall yung pagtaas ng watawat, kundi lang, pangpatay lang talaga yon. Di ibig sabihin talaga may namatay. Sino namatay? Tapos ngayon, ang daming mga spekulasyon ng mga tao, sasabihin nyo, ididimanda nyo kami. Ay, buka ng ina nyo. Huwag nang magdemanda. Magpatayan na lang tayo sa Lunita. Wala nang demanda. Harapin nyo na lang ako dyan sa Lunita kung gusto nyo. Lahat kayong mga magnanakaw humarap sa akin. At sisiguraduhin ko, itutumba ko kayo dyan. Sisiguraduhin ko, lalagutin ko ang mga hininga ninyo pag ako kinaharap ninyo mga hayop kayo. Nakakapi ka na kayo. Bullshit kayo. Wala na kayong ginamaong matino. Magkaroon kayo ng mga alipuris dyan, puro mga may saltik. Gaya ng Claire Castro na yan, hindi ba ang laki ng saltik sa ulo? Ngayon si Trillanes pupuntang na DILG. Mapapalit kay John Vic Remulla. Si John Vic Remulla ay magpiprepare daw diyan sa kanyang kandidatura sa 2028, lalabanan niya si Sara. At pero sinasabi niya, pagka inendorso daw siya ni BBM, good daw siya. Pero kung hindi raw siya inendorso, atras daw siya. Para namang ang lakas-lakas sa taong bayan itong bangag na ito. At yun sasabihin, isang talaga bobo. Mga bobo talaga, may mga kaltog ang ulong itong mga hayop na ito. Palibas sa mga kwanto, gaya itong kuya, itong mukhang panggatong na mamatay na rin. Marami po dyan ng mga ay nako.
Ayun, at Kwan, mayroon pang isa pala dito si Kwan, yung si Kopman. Sigurado na. Natapos na po yung Kwan, yung confirmation of charges kay President Duterte at sinasabi ni Kopman na pauwi nyo na si President Duterte dahil walang anumang ebidensya ang hawak nitong ito sina Trillanes na ito. Ngayon pa lang sila nangangalap ng ebidensya ito, ha? Zero proof. Oh. None. That the only existing documentary evidence is fabricated or unreliable. No proof whatsoever of this supposed falsification in the entire case record. Zero proof. None. That the only existing documentary evidence. Yan po. Wala ni kahit na anong ebidensya kundi nagkakuan lang sa mga puro mga sabi-sabi. At gusto kong makaharap sana ito si Trillanes eh. Gusto kong makaharap. Sir, baka naman pwede mo akong pagbigyan. Ito, pakinggan mo ito, sir, ha? Itong kuan, baka pwede mo akong pagbigyan. I-ready mo yung kamaong mo. Patalian ko itong kamay ko. Igapos ako dyan sa poste dyan, kahit saan poste dyan sa Lunita. Tapos, suntukin mo ako ng suntukin sa mukha. Basagin mo hanggat gusto mo ang mukha ko. Magpakasawa ka. Tapos, pagtapos ka, siyempre may bilang yun. Hindi naman pwedeng walang bilang yun eh. Halimbawa, sabihin na natin, 1,000 suntok ang gawin mo sa mukha ko. At pagkatapos niyan, ay kalasan yung pagkakatali ko. Pag naka 1,000 suntok ka na sa mukha ko, kalasan yung pagkakatali ko. Tapos, ituturo ko lang yung sentido mo. At lulusawin ko yung buong bungo mo. Sige daw. Kung hindi ko magawa ito, pag hindi ko nagawa, bibigyan kita kahit na ilang libo or milyon o bilyon. Kaya lang, humingi ka ng pamusta mo dyan sa amo mong bangag. Dahil ikaw pala ang tuta niyan, hayop ka eh. Ang ibig ko sabihin dito, magpustahan tayo. Yon, ganun lang. Iposta mo ang 1 bilyon mo, dodoblihin ko. Gagawin ko ang 2 bilyon. Siguro naman, yung 1,000 suntok mo sa mukha ko, siguro naman kaya mo nang basagin ang mukha ko. Lalo't itong mukha ko, hindi kasing kapal ng pagmumukha ko kay Gadon. Tingnan mo naman ang mukha ni Gadon, parang adobe. Yun ang pwede sigurong hindi mo pwedeng basagin kasi parang adobe nga ang mukha ni Gadon. Pero itong mukha ko, napakalambot lang yung basagin. 1,000 suntok mo. Siguro naman ay napakalaking bintahin na yung binigay ko. Sir, pagbigyan mo naman ako, hingi ka ng kahit na 5 bilyon sa amo mo, iposta mo sa akin, gagawin kong 10 bilyon. Siyempre, pag hindi mo nabasag yung kwan ko, yung mukha ko, kakalasin yung pagkagagapos ko. Dudok-dok yung ituturo ko lang yung sentido mo at lulusawin ko yung buong bungo mo. Wala kang makikita mukha ng Trillanes dyan. Lusaw. Parang akala mo sinalang ka sa laser. Ganun lang. Ayaw niyo pa bang patusin to? Ayaw ko eh. Ang tagal ko na rito naghahamon ng patayan eh. Or kung ganito na lang. Kung ayaw niyong tanggapin yung hamon kong patayan, magpagandahan na lang tayo ng girlfriend. Kasi
hindi ko masabing asawa kasi wala naman akong asawa. Girlfriend siguro. Mga hagilap ako dito sa mga nakapila na nanliligaw dito sa akin. Magpagandahan na lang tayo ng girlfriend. Tayaan nyo yung asawa nyo. O yan. Wala naman akong asawa at the girlfriend. O, di ba? Yan na lang. Tapos kukuha tayo ng international judges. Kasi mahirap na kung dito tayo kukuha. Baka mabayaran ninyo eh. International judges ang kukunin natin na paparada yung mga asawa ninyo, kung ilan man ang asawa ninyo, kung isa lang yan, tatapatan ko lang din ng isa. Kahit sino. Magpagandahan tayo ng girlfriend. Ganun na lang. Oh. Kahit na 20 billion lang ang pustahan natin. Kukuha lang ako dito yung mga nakapila dito, yung mga nanliligaw ko. Nako. Ay maniwala kayo sa akin, patay sa kahihiyan yung mga asawa ninyo, mga burikat na yan. Ang papangit na nga ng mga asawa ninyo, mga burikat pa. Oh. Yan ang kung walang gustong pumatos doon, sa hamon kong patayan yan, pagandahan lang. Girlfriend, yung ganoon lang siguro. Wala eh. Wala, 20 billion ang posta. Tangina. Tingnan ko sinong kahiya-hiya. Tapos sa mga mukhang mga hindi mo maintindihan yung mga mukha ng mga asawa ninyo, mga kwan, garutay na. Ha? Para pang mga guma, yung mga bilat ng mga asawa ninyo, papangit pa. Tapos wala kayong ganawa kundi magnakaw ng magnakaw, pang bababae nyo lang. Kagaya nitong si Tulpo, kumuha na rin lang ng bayaran, yun pang kala mo hindi, babaeng hindi naliligo. Nako, nakakadiri. Hayop. Binayaran pa niya ng 200 to 300,000, tip pa lang yun. Pag nabimbang niya, 800 to 1 million. Kapangit naman. Sige, ay ikaw Rape. Sige, ganito. Kahit na hindi asawa mo, alam ko naman yung asawa mo, mukhang burikat din yan. Kumulikta ka na ng mga artistang kanyan, mga binibimbang mo, pares lang yung girlfriend. Kasi lahat naman kayo may mga girlfriend eh, maliban sa asawa nyo eh. O, ganun, magpagandahan lang tayo ng girlfriend. Sige, 20 billion, pustahan. Mga buwisit to. Anyway. So, yun po ang kwan natin yun po ang itatatak na natin sa utak natin, talagang may namatay sa Malacanang. Sa Malacanang po ito eh. Itong nakahap yung watawat. Alam, sino? Yun namatay dyan. So, yun po ang hindi naman po tanga yung mga tao na hindi malaman na pagka nakakalahati lang yung watawat, ibig sabihin may namatay. Hindi po tanga ang mga tao. Alam na alam. Sana nga magkamatay na kayong lahat dyan, mga putang ina nyo. Sige, hanggang dito na lamang po at sana sa mga subscriber ko, ipagdasal nyo lang po na sa kahit na anong yung mga hamon ko, sana may pumatos. Sinasabi ko sa inyo, kung buhay pa si Kwan, kung buhay pa ito si Ading, dalhin nyo na sa akin. Gagamutin ko. Kahit yan na naghihingalo pa. Diyan pa lang sana makunin nyo eh. Para sa ganun, masubukan nyo na rin ako. Para sa ganun, mapatunayan nyo na yun. Dinadaldal ko rito. Ganun lang yun. Kahit na naghihingalo, basta kahit may konting buhay lang na natira. Kaya lang, ang kondisyon ko lang ay simple lang eh. Ideklara na niya si BP Sara na maging presidente. Yun lang. At sa yung 20 billion din.
na pusta. Pababangunin kita ng masiglang-masigla. At siguraduhin ko, sigurado ka makakapangbabae ka pa, hindi yung pinagtsatsagaan mo yung burikat mong asawa. Burikat na nga, puro grapata pa. Anyway, maraming salamat po at pasensya na po kayo dito sa kagaspangan ng bunganga ako, pero talagang out of frustration po ito Sa totoo lang po, sa dami nitong mga iniikutan namin, parami itong mga iniikutan namin, na hindi ko naman obligasyon. Obligasyon ito ng gobyerno at hindi kailanman obligasyon ni Birana yung ikutan ko itong mga kababayan natin. Pero hindi ko po matiis talaga Since naman tayo naman yung pinagpala nga at tuloy-tuloy yung pagpapala sa atin, edi sige, kung ano yung maabot ng tulong ko, yun ang tutulungan natin. Ay, ang tanda-tanda ko na. Sana kung bata-bata pa ako na, minsan, may hindi na aabot ng sasakyan, may nilalakad pa. Minsan nga, hindi na ako nakakasama dahil nga, ako, matanda na talaga ako. Yun lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung tutuusin, hindi ko po obligasyon ang tumulong sa mga kababayan nating hirap na hirap sa buhay. Kaya lang, mga aswang nga kasi itong mga animal na itong mga politikong ito. Itong mga sarap na yung bang gilitan mo ng unti-unti. Anyway, sige na. Sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.